Hi mga mare, share ko lang sa inyo na nakabalik na ulit si Ate Isa sa therapy niya. Kaya sobrang happy ko. Kaya eto, maaga tayong magpe-prepare ng lunch. Yes mga mare, 2 buwan siguro kami na-stop kasi nagkasabay-sabay yung assessment, birthday niya, and pasukan. Syempre mga mare, hindi naman tayo anak ng kontraktor o anak ng congressman para hindi magipit, 'di ba? Nagtimpla muna nga ako ng kape mga mare kasi for sure maghapon tayong ngarag to the max talaga. In fairness mga mare ko, ang bilis mag-brewed ng coffee dito kay Tough Mama Coffee Maker. Magtitinola nga sana ako ngayon mga mare ko, pero alas 10 na kasi to, kaya naisip ko na baka tanghali na't hindi na kami umabot. Dahil nakita ko mga mami ko na 12 PM pala ang schedule namin. Ang natandaan ko kasi is 1 PM. So 12 PM pala every Saturday kami nag-occupational therapy. Kaya hayan mga mare ko, hiniwa ko na nga lang muna yung rekado at tinago ko para mamaya ko na lang siya lulutuin pag uwi naming gabi. So ang ginawa ko na lang mga mimay, nagluto na lang ako ng breakfast. So buti na nga lang mga mare ko, nagdala yung biyanan ko ng suman. Nakita ko dito sa Lames at favorite kasi ito ng mga anak ko talaga. So yan na lang yung kakainin ni Ate Isa. At ako naman mga mare, nag-toast lang ako dito ng tinapay at nagprito ng 3 itlog. So yan lang yung nagiging breakfast ko minsan. Heavy breakfast yan sa akin mga mare ko pag nagda-diet ako. I-try nyo, hindi kayo magugutom as in. Naglagay lang din ako ng ketchup at eto na, nagtimpla na ako ng kape. Nilagay ko lang siya dito sa Sivago tumbler ko mga mare kasi matagal talaga matunaw yung yellow dyan. Maghapon mo talagang maiinom ng malamig yung kape. Wala nga pala ako nilagay na sugar mga mare ko kasi ang aking sugar ay equal. Umalis na nga kami mga mare at kita nyo naman para kaming binagyo kasi hindi ko alam ba't mahangin. Makulimlim nga rin mga mare kaya feeling ko talaga may bagyo. So sa kanya occupational therapy dito kami kay Pharma Clinic mga mare, and including yung assessment niya kasi nandito yung kanyang developmental pediatrician. At kita nyo naman talaga ngarag ng ngarag ang nanay na yan. Grabe kaya mga ang hirap kasi talaga igayak ng mga bata. Tapos gagayak mo yung sarili mo tapos magluluto ka pa. Tapos late ka pa nagising, talagang mangarag ka na lang. So pagkatapos kong ma-drop si Ate Isa dun sa therapy niya, so nagpunta muna kami dito mga mima sa Walter ni Igisa para mag-withdraw kasi wala tayong pambayad At syempre nadaanan namin ng laruan, hindi nakalampas kay Via. Kaya naman nung inaya ko na siyang umuwi, ayan, for the iyak, for the tantrums. Tapos nung nalapitan siya ng guard dito mga mima ko, bigla na lang din siyang tumayo. So pag ganyan si Via mga mare, hinahayaan ko muna siya. Kasi kita nyo naman susunod at susunod rin siya kahit anong arty niya, hindi pwede talaga sa akin. At ako pa talaga ang aartihan niya, akala naman niya, uubra talaga siya. Kaya naman nung nakabalik na kami sa clinic, ayan, nag-recess na siya mga mima, kaya dapat talaga marami kang baon pag meron kang kasamang bata. Ako mga mare, normal na talaga yung itsura ko na to pag makikita niyo ako sa daan at kasama ko yung mga bata, ganyan na itsura ko, hayaan nyo na. At kasi ngarag na ngarag na yung nanay na to. So natapos na yung isang oras sa session ni Ate Isa at meron siyang assignment. So ayun mga mare, dahil 2 months kaming na-stop sa therapy, medyo bumabalik yung kanyang pagka-impulsive. Well, which is normal naman kasi nga 2 months kaming na-stop, kaya talaga ang therapy pag kami mga autism na bata ay maintenance na nila yata lifetime. Kaya mga mare, nalungkot talaga ako nung na-stop si Ate Isa ng therapy kasi naman alam niyo namang mahalaga talaga sa akin to. Hanggat maaari ayoko napapabayaan talaga yung mga therapy ni Ate Isa at school. Kaya buti na nga lang mga mare, nakabalik ulit siya. Talaga namang gabi-gabi ko to nilalapit kay Lord. Kasi hindi talaga pwedeng hindi siya babalik mga mare ko. Kasi mga mare, pag biglang nai-stop talaga sa therapy ang may mga autism na bata or ibang mga special needs, bumabalik sila o yung regression, parang nagba-back to zero ulit sila. Kaya talagang for the grind talaga ang babae na to mga mima, makabalik lang si Isa sa therapy. And sobrang happy ko kasi nagbunga ng maganda yon at talaga namang sobrang thank you po kay Lord. And after ko nga makapunta dun kala ate, ito kami mga mare, nag-try ng bibingka dahil alam nyo naman, pag Bermans na dito sa may Baliwag, Bulacan, grabe, ang sasarap ng bibingka at puto bumbong. So dito kami kay Marilu nakakain mga mami at in fairness, ang sarap ng kanilang bibingka compare last year. Ito yung bibingkang hinahanap ko din, nagme-melt siya sa bibig, malambot. Mag-aalas 6 na ata to mga mami ko at ito pa lang ang pangalawang kain natin. Simula nakita nyo noong unang vlog na niluto ko na itlog at tinapay. Yung mga bata lang kasi pinakain ko mga mare. Tapos eto, bumili rin kami ng bicho-bicho mga mima kasi favorite talaga ng dalawa ko to. Ito ko nga rin napansin yung bicho-bicho, lumiit na talaga mga mima, gatuldok na lang ata. Nung mga bata kami, ang hahaba nito. Grabe na talaga yung inflation, Tapos, ang dami pang nangungura ako. Diyos mio. Nung mga moment kasi na to, mga mare ko, pagod na talaga ako sa maghapon. Kaya tama lang talaga ginawa ko na 4 shots ng kape at para makalaban ngayong maghapon. Kape na lang talaga ang bumubuhay sa akin, mga mare, para makalaban sa maghapon at makayanan talaga lahat ng pagsubok. Kaya sana po, Lord, bigyan niyo po ng mahabang buhay ang mga nanay na kape na lang ang dumadaloy sa sistema nila.
O siya mga mare, hanggang dito na lang ang ating for today's vlog. Bye-bye!